Please open your Bibles to James chapter 5, verse 16 to 18, and I will be reading from the New International Version Bible. And it says here, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Last verse, verse 18. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. The earth produced its crops. The title of the Lord's message tonight is Lives Lifted in Lifted Hands. Lives Lifted in Lifted Hands. Yung passage po natin, sa verse 17 and 18, nagsasabi na si Elijah ay tao lang din, nakagaya po natin. There's no something special kay Elijah sa mga anak ng Diyos. Parehas lang po tayo na lingkod ni Lord, mga anak niya. Pero si Elijah ay nagpray earnestly. He lifted his hands to God na hindi uulan sa Samaria and Israel during his time and King Ahab's time. So hindi nga po umulan for 3.5 years. And then verse 18 ang sabi, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Ang story po, yung full story nito ay mababasa natin sa 1 Kings chapter 17 and chapter 18. Nagkaroon po kasi ng pinakamasamang king ang Israel, si King Ahab po, no? So, lahat ng mga sinundan niyang mga king sa Israel po ay mga masasama rin po sa umpisa ni Jeroboam. Pero wala nang kasing sama pa sa pagiging king ni Ahab. Napakasama niyang hari. Talagang sumusuway siya sa Diyos. And then, inasawa pa niya si Jezebel na anak ng hari ng Sidonia na kung saan ang kanilang Diyos po ay si Baal. And so, si King Ahab din po ay nagsimula ring sumamba kay Baal at gumawa siya ng mga altar para kay Baal at mga Asherah poles, another god, at na-influence niya ang buong Israel, kaya ang buong Israel din po ay nabulagan at sumamba na rin po sa Diyos-Diyosan na si Baal. And because of that, ay pinarisahan sila ng Panginoong Diyos through Prophet Elijah. In 1 Kings chapter 17, verse 1, mabasa natin na kinonfront ni Elijah si King Ahab. Sabi ni Elijah kay King Ahab, dahil sa iyong kasalanan, hindi magpapadala ng ulan si Lord sa maraming taon, unless kung sasabihin ko. At nangyari nga po, lumipas ang 3 taon, hindi umulan sa Samaria at sa bansang Israel. At kapag walang ulan po, walang buhay ang lupain dahil lahat ng buhay ay nakadepende sa tubig po, ano? So, tagutom po ang nangyari sa paghahari ni King Ahab. Maraming tao ang nagsasuffer dahil sa great drought or famine na nangyari. And after that, after 3 years, at bago pala lumipas ang 3 years, praise God, si Elijah po, na kahit na matindi ang tagutom dahil nga po tagtuyo sa Israel, siya po'y sinustain ni Lord. For 3 years, siya po'y pinadala ni Lord doon sa east of Jordan, at doon sa brooks doon, meron po doong sapa at may kuweba, doon po siya nananatili, wala siya ibang kasama, mag-isa lang siya, pero siya'y pinapakain ni Lord, at narinig natin ito, I think couple of weeks ago, na ang Panginoong Diyos inutusan niya ang mga ravens or mga uwak para dalhan si Elijah ng bread in the morning, meat in the evening. So talagang hindi nagugutuman si Elijah for many years. At nung natuyo na din yung tubig doon sa east of Jordan, pinalipat siya doon sa region of Sidon, sa Sarephath, bayan ng Sarephath, sa isang widow. Ang widow na ito ay meron siyang anak na lalaki, at yung araw na yon, huling hapunan na lang po nila, meron na lang siyang kakapiranggot na flour sa kanyang jar, and konting olive oil sa kanyang jug. Pang last bake na lang niya ito, huling tinapay na lang ito, huling hapunan, and then mamamatay na sila sa gutom. Pero tumuloy si Elijah sa kanila. Sabi ni Elijah na pakainin mo ako, and then maghanda ka rin para sa iyo at sa iyong anak. Nag-promise ang Panginoong Diyos na hindi mauubusan ng flour yung jar at hindi mauubusan ng oil yung jug. Nangyari nga po hanggat nandun si Elijah, kahit na wala pong mahanap na napagkain sa paligid dahil famine na, nagkakamatayan ang mga tao sa gutom. Pero yung widow at yung anak niya at si Elijah ay sinustain ni Lord. Hindi naubusan ng flour.
This is a miracle. Hindi natuyuan yung olive oil sa jar po, no? So that was for 3 years, mahigit, umabot ng 3.5 years. And after that, bumalik na si Elijah para i-confront si King Ahab at ang bayang Israel na tumalikod sa Diyos. And you can read that in 1 Kings chapter 18. Nagkaroon ng greatest contest kung sino ang tunay na Diyos sa Mount Carmel, di po ba? So, hinamon ni Elijah yung 450 prophets of Baal at ang 400 prophets ni Asherah. Sabi niya kay King Ahab at sa mga Israelita, ginather doon sa Mount Carmel, sabi ni Elijah, mag-contest tayo kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, siya yung tutugon na yung ihahandog na bull ay tutupukin niya sa apoy. Yan ang tunay na Diyos. So, nagustuhan ito ng mga Israelita, pumayag po sila. So, pinauna ni Elijah ang 450 prophets ni Baal at ang 400 prophets ni Asherah. So, ang daming kalaban, 850 against 1. Ano? And so, naghandog na yung mga propeta ni Baal, sumayaw sila, inabot sila ng tanghali, sigaw sila ng sigaw para dinggin sila ng kanilang Diyos na si Baal, pero alam natin na hindi totoong Diyos si Baal, siya ay likha lang ng isip ng tao. So walang sumagot dahil walang ibang tunay na Diyos kundi si Yahweh, the God of Israel. And so, sila po'y binuli ni Elijah, medyo may paggabuli ng konti itong si Elijah pagdating ng tanghali dahil wala nga nangyari, hindi dininig ni Baal kasi wala ngang Diyos na pangalang Baal, iisa na ang tunay na Diyos. Sabi ni Elijah sa mga propeta ni Baal, abay, lakasan nyo, baka namamahinga lang yung Diyos ninyo. Sumigaw pa kayo, baka tulog lang or busy lang or baka nagbakasyon. So yung mga propeta naman ni Baal ay lalong sumigaw, lalo silang imagine 850 po, no? So nagsigawan silang lahat at sinugatan nila ang kanilang mga katawan, dumanak yung dugo nila in the hope na may mangyari na tupukin ng apoy yung kanilang handog, pero maghapon po walang nangyari. And so it was a prophet Elijah's turn in front of many people. Sabi ni Elijah, yung aking handog na bull ay nakapatong na po sa kahoy. Sabi pa ni Elijah, may partida pa po. Kasi ang sino mang tutupukin ng apoy, siya ang may tunay na Diyos. Sabi ni Elijah, para patunayan ko sa inyong tunay na Diyos si Yahweh at siya ang Diyos ng Israel, buhusan nyo ng tubig. Binuhusan po 4 na galong tubig na malalaking jars of water. So talagang binuhusan. Tapos sabi na dyan, do it 3 times. So 3 beses. So ang total ay 12 na gallons ng water. So umapaw yung tubig po So imposible nang masunog at magkaroon ng apoy kasi puro tubig na. Pero after that, nag-pray si Elijah. He lifted his hands in prayer. Sabi niya, oh God, patunayan niyo sa mga tao na kayo ang tunay na Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Kayo ang nag-iisang tunay na Diyos at walang ibang Diyos na kagaya ninyo. And the fire of God consumed the offering. Kinonsume, hindi lang yung baka na offering, pati ang bato ay tinupok at yung soil tinupok, pati yung tubig na ubos lahat. So walang natira at natakot ang mga tao at napagtanto nila na si Yahweh lang ang tunay na Diyos. And because of that, nanumbalik sila sa Panginoong Diyos. At dahil nanumbalik na sila sa Panginoon, time na para sila ay bigyan ng buhay, to send rain. Time na para magpadala ng ulan ang Panginoong Diyos. And we can read this in 1 Kings chapter 18, verse 41 to 46. Ang sabi dito, and Elijah said to Ahab, after na po ito ng contest sa Carmel po, Mount Carmel, no? Elijah told Ahab, king of Israel, go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees. Go and look toward the sea, he told his servant. Yung servant niya si Elisha. At this time ay hindi pa prophet si Elisha, servant pa lang siya. He told his servant and he went up and look. There is nothing there, sabi nung servant niya na si Elisha. He said, 7 times Elijah said, go back. Verse 44, the 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel.
the power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Marami pong message dito. Actually, I remember na i-share ko ang message na ito patungkol sa God's purpose for your hand and believing in God na huwag magsawa sa prayer hanggat hindi natapos kasi hanggat hindi tinugon ni Lord dahil sa 7th time, doon pa lang nakita yung sign na meron nang ulan. So hanggat walang binibigay pa si Lord, wala pa siyang pinapakitang sign, huwag tumigil sa prayer. That's another message. But tonight, ang focus natin, yung kahalagahan po na ang kamay natin ay nagagamit sa pagtaas sa prayer. Sa pagtaas sa prayer. Look at again our verse dito sa verse 44. The 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So, ang cloud, na kasing liit lang ng kamay ng tao, ay umaakyat, no? Tumataas, papunta sa taas. Okay, ito po yung symbolism ng kamay ng tao na itinataas sa prayer. Ngayon, maraming interpretation, maraming messages tayong makuha dito, but let's focus on that. Dahil ito ang nangyari kay Elijah. He prayed for rain. Ang sabi sa passage natin in James chapter 5, verse 17-18, na si Elijah is just as man as we are. Pero nag-pray siya earnestly, sincerely, na wag umulan, hindi nga umulan. Nung nag-pray siya na umulan, umulan nga po. So, ang ulan na ito ay result ng prayer ni Elijah. At hindi po coincidence na yung form ng cloud ay form ng small hand of man. Po, no? Kasi pinapakita ng Diyos dito. And by the way, talagang makikita mo yung form ng small hand kasi galing sa drought, so ang sky is very clear. Walang kaulap-ulap for more than 3 years. So, miracle yung nangyari na biglang may umakyat mula sa dagat. May umakyat na cloud as small as a man's hand. Ito'y symbolism na kapag ang tao, ang lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, itinaas ang kamay sa prayer, God will use that hand to bring life to many people. Kasi nangyari po, yung maliit na kamay ng tao na ito, na cloud, ay pagdating sa verse 45, bigla po itong lumaki. The sky grew, lumaki yung kamay, and naging black with clouds. So, nabalot na ng kadiliman ang Samaria at Israel at bumuhos ang napakalakas na ulan. Bumuhos ang napakalakas na ulan. At alam natin na dahil umulan, ito po ay nagbibigay ng buhay sa mga halaman, sa mga tao. So, naligtas ang bayang Israel dahil sa prayer ni Prophet Elijah. Kaya nga ang verse 16, ang sabi, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Now, mga kapatid, ang ating mga kamay bilang mga anak ng Diyos ay walang pinagkaiba sa kamay ni Elijah. Amen. Maaring nakakakaba kasi isipin natin na si Elijah ay a great man of God, servant of God, propeta siya, mas spiritual siya kaysa sa akin. But wag tayong magkamali, wag nating mamaliin ang salita ng Diyos. Malinaw sa binasa natin in James chapter 5 verse 17 na si Elijah ay tao lang din na kagaya natin. Kagaya natin. Pero siya ay lingkod ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at pakikipagtipan. Tayo din po ay mga lingkod ng Diyos dahil sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So kung kapangyarihan ng kamay ang pag-uusapan, walang pinagkaiba ang kamay ni Elijah sa kamay ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano. Ang pagkakaiba lang si Elijah, pinapagamit niya kasi ang kamay niya sa Panginoon through prayer. Ang mga Christians maraming nagpapabaya sa paggamit ng kanilang kamay. Imbis na gamitin ang kamay ng wasto para magbigay ng buhay, magdala ng buhay, kaligtasan sa maraming tao, yung kamay natin ay para bang mga tamad sa prayer. Tamad-tamad na yung mga kamay sa pagtaas sa panalangin, kaya hindi tuloy natin nararanasan yung kapangyarihan na nangyari sa kapanahunan ni Elijah. Wala naman pong pinagkaiba. God can use you just like He used Elijah because of your hand. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay pinananahan ng banal na Espiritu Santo because of your faith in our Lord Jesus Christ. Alam niyo po itong kamay, in the beginning, I would like you to understand, in the beginning, God created man as good. Nung nilikha niya si Adam, sabi ni Lord, it was good. It means God created man with a good heart and with
good two hands. He created man with good two hands. At yung good two hands na ito, may purpose si Lord to tend and to care for His creation. Kaya ito ang unang bilin niya kay Adam. Alagaan mo yung aking creation using your hands. At first, nagagampanan ni Adam, ang kamay ay ginagamit para magbigay ng buhay, pagpapala sa mga likha ng Diyos. But sadly, we know the story, nung sa Adam and Eve nag-disobey because they have eaten the forbidden tree. They ate from the tree that gives knowledge of good and evil. And because of that, sila po ay nagkasala. And since then, yung kamay ng tao, imbis na for good lang siya, nagagamit na siya either for good or for evil. For evil. Kaya dalawa ang kamay ng tao. Si Abel, yung bunsong anak, bago ipinanganak si Seth, dalawa pa lang yung anak ni Adam, Cain and Abel. So we can say na si Abel at the time ang bunso. So si Abel, yung kamay niya, ginamit niya for good. He offered a sacrifice pleasing, acceptable to God. So tuwang-tuwa si Lord sa offering ni Abel. Nagamit sa mabuti ang kamay ni Abel. But his older brother, si Cain, ginamit ang kamay sa hindi mabuti. Naghandog siya ng unacceptable offering to God. Kaya hindi kinalugdan ng Panginoong Diyos yung kanyang handog. Maisingit ko lang po sa church po kasi ay naghahandog rin tayo. Yung kamay dapat ginagamit sa mabuting paghahandog. Di po ba? Huwag gamitin ang kamay huwag gayahin si Cain na yung handog niya kay Lord, ginamit niya yung kamay niya para maghandog kay Lord, pero hindi ito acceptable sa Panginoon. Dahil hindi na-honor si Lord sa kanyang offering. Kaya yung mga kamay natin, pag nag-offering tayo, di po ba? Ano man ang amount niyan, dapat po ay pinapahalagahan natin, iniingatan natin, kasi sa Panginoong Diyos natin yan, ibinibigay. May singit ko lang na, kasi usong-uso sa church na pag-offering time na may envelopes naman, pero hindi gumagamit ng envelopes yung iba sa iba't ibang churches, no? Dumudukot, ikinakahiya pa yung sa bulsa, tapos, let's say, yung 20 pesos o anumang papel na, nilulukot ng husto. Nilulukot ng husto para hindi makita. And then, sa kasa siya, ihahandog. So, hindi po ito nagiging acceptable kay Lord. Nagamit natin yung kamay sa mali. Okay? And worse, nakakalungkot kay Cain, bukod sa naghandog siya ng unacceptable kay Lord, ay dahil sa inggit niya, nagamit pa niya yung kamay niya to kill his own brother, Abel. And since then, ang mga tao po ay mas maraming mga taong pinili na gamitin ang kamay not for good but for evil. Pero, ginamit niya yung kamay niya, the king of Egypt, to oppress the people of Israel. Si King Herod, sa time ni Lord Jesus sa Bethlehem, dahil sa inggit ni King Herod, dahil sa insecurity niya na baka maagaw sa kanya ang trono ng Messiah, na si Lord Jesus, ay pinapatay niya lahat ng mga male children aged 2 or under sa Bethlehem. So, ang daming namatay na mga bata gamit ang kamay ni King Herod. And the Pharisees ay ginamit nila yung kamay sa pagmamayabang sa kanilang spirituality. Kaya nag-pray sila, nagpapakita sila sa mga tao, yung mga kamay nila tinataas para maipagmalaki ang kanilang spirituality. The tax collectors sa New Testament, ginagamit ang mga kamay to collect more than what they should collect. So, sa pangkukurap, nagamit ang kamay ng mga tax collectors. Ang mga soldiers, nung sila nagtanong kay John the Baptist sa Jordan River, what shall we do to enter life? Kasi sabi ni John, repent. Sabi ng mga sundalo, yung nagtatrabaho sa gobyerno, what shall we do? Sabi ni John, do not extort money. Do not use your hands to extort money. Be content with your pay. Do not accuse people falsely. Do not use your hands to accuse people so that you can extort money. So, you see, marami pong mga tao ginagamit ang kamay sa masama, hindi sa kabutihan. Si Judas Iscariot, ginamit yung kamay to receive the 30 pieces of silver coin as payment for his betrayal kay Lord. Hindi po ba? And then, ultimately, yung kamay niya ginamit to hang himself, to kill himself. And the Jews and the spiritual leaders sa time ni Lord, ginamit nila yung kamay nila to accuse Jesus falsely. Inaccuse nila si Lord
Maraming kamay nagturo kay Lord, pinagbibintangan si Lord. At yung mga kamay na ito ginamit nung nagtanong si Pontius Pilate, what shall I do with Jesus of Nazareth? Sabi nila, tinuro na, crucify Him! Crucify Him! Crucify Him! They used their hands to crucify our Lord. Now, brothers and sisters, malinaw naman na hindi dapat natin to ginagawa dahil tayo'y mga anak ng Diyos. We are Christians. So we should use our hands for good. Our hands are meant for good, not for evil. Amen. These are meant for good, not for evil. But we cannot bring life unless we let God use our hands, unless we lift our hands in prayer. Ang power ng Panginoong Diyos nakakakilos, nakakapagbigay ng buhay, nakakaligtas ng mga tao kapag ang kamay ng mga Kristiyano ay pinapagamit sa Diyos in prayer. In prayer. Kaya napakahalaga na tayo po'y nagtataas ng mga kamay sa ating mga panalangin. Look at your hand. Tingnan niyo po yung inyong kamay. Iba-iba yung shape ng kamay natin, pati kulay. Di po ba yung iba light brown, yung iba dark. Iba-iba rin po ng texture. Yung iba malambot kasi hindi naghuhugas, naglalaba. Yung iba magaspang. Yung iba ay mahahaba ang mga galamay. Okay, yung iba maiiksi. Iba-iba tayo ng kamay. Yung ibang kamay po ay masagana, ibig sabihin maraming budget na hawak lagi yung ibang kamay. Yung ibang kamay naman ay laging kapos sa budget. Yung ibang kamay ay tikom, yung ibang kamay ay bukas. Iba-iba tayo ng kamay. Pero alam niyo po, anumang shape ng kamay natin, anumang color ng kamay natin, anumang texture ng kamay natin, lahat tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, meron tayong isang bagay. There is one thing that our hand can do. All of us, regardless kung anumang status natin sa buhay, educated ka man o hindi pinag-uusapan yung bagay na ito. Babae ka man o lalaki, bata ka man o matanda, lahat tayo po, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong magagawa. Lahat tayo kaya natin gawin sa kamay na ito. And that's one thing is lifting them in prayer. Hindi mo kailangang mayaman para makapag-pray. Hindi mo kailangang aral ka, college degree holder ka para makapag-pray. Hindi mo kailangang tumanda para mag-pray. Hindi mo kailangang maging lalaki para mag-pray. Hindi mo kailangang maging babae para mag-pray. Both male and female. Lahat tayo bilang mga anak ng Diyos ay may kakayanan. Binigyan ng Diyos ng kakayanan and access to pray. So we can use our hands in prayer. Minsan po kasi nalilimitahan yung kamay natin sa paggawa ng mabuti. Sabi ko nga na God designed our hands to do good. Ibig sabihin nito, yung kamay natin nagagamit dapat sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay, sa pagsiserve. Pero minsan, yung ating mga kamay ay wala ring laman. Di po ba? So wala tayong mabibigay na material na blessing. That's okay kung may mga time na ganon, pero hindi all the time. So ang pinakamahalaga, wala tayong madahilan na wala akong pera kaya hindi ako makapag-pray. Walang may dahilan na hindi ako nakapag-aral kaya hindi ako makapag-pray. Walang dahilan na hindi pa ako matanda kaya hindi pa ako magpipray. Lahat po tayo, pag ikaw po'y Kristiyano na, we have the capability and responsibility to lift up our hands in prayer so that God can use those hands to bring life to many people. You see, ginamit ni Lord yung hand ni Elijah para magbigay ng buhay at pag-asa sa maraming tao. Kung hindi siya nag-pray, walang ulan na darating. I tell you. Kasi that was the promise in 1 Kings chapter 17, verse 1. Sabi ni Elijah, walang ulan, Ahab, unless when you hear from my word. Ibig sabihin, malibang mag-pray si Elijah, hindi uulan. And sa passage natin, James chapter 5, totoo di po pa, sabi ng writer, si James, na Elijah is just a man like us. Pero na nag-pray siya na hindi umulan, hindi nga umulan, pero nag-pray siyang umulan, after 3.5 years, umulan nga. So ginagamit ni Lord ang prayer ng kanyang mga anak, ng kanyang mga lingkod. Kaya nga inutusan po tayo in 1 Timothy chapter 2 verse 8, ang sabi ni Paul, therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands. Ang mga Christians, particularly mga kalalakihan, pero hindi naman po mga lalaki, pati mga babae, lahat po dapat ng mga Christians, sa Ephesus, nung sinabi ito ni Paul, yung mga Christians na pinagpastoran ni Timothy sa Ephesus, ay tinataas nila ang kamay sa prayer. And so, Christians today should lift up our hands in prayer upang magamit ito ng Panginoong Diyos para magdala ng buhay at pagpapala sa maraming tao. In Exodus chapter 17, si Joshua at ang mga Israelita ay nakipaglaban sa mga Amalekites. And samantalang si
Moses kasama si Aaron at si Hur ay nandun sa isang bundok nagpipray. Tinataas ni Moses ang kanyang kamay in prayer. Habang nakataas ang kamay ni Moses sa prayer, nananalo ang mga Israelita sa baba. Pero pag napagod si Moses sa prayer, when his hands grow tired at nababa niya yung kamay niya, natatalo ang mga Israelita. So what Aaron and Hur did, ay pinaupo nila si Moses sa bato at tinulungan nila, isa sa kanan, isa sa kaliwa, hiniwakan yung kamay ni Moses, itinaas nila yung kamay para si Moses lagi lang nagpipray. So without Aaron and Hur using their hands to support Moses in prayer, hindi mananalo si Joshua at ang bayang Israel. And so because of that, they defeated the Amalekites in Exodus 17 dahil sa tinaas ni Moses ang kanyang kamay sa prayer. Ginagamit ni Lord ang kamay ng mga anak niya sa prayer. Now, let me convince you mga kapatid that your hand as a child of God na may faith kay Jesus Christ is the most powerful part of your body. Okay? That's the most powerful part when you lift your hands in prayer. And let me convince you na ang kamay mo ay nilinis na yan ng Panginoon. Kasi sabi sa James 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya ang prayer ni Elijah, tinugon kasi yung kamay niya righteous. So when he prayed, dininig talaga ng Panginoon ang prayer niya. Now, how do I know that your hands are cleansed? How do I know that your hands are righteous? Here is what I know, and I'm sure of this. Your hands are righteous, your hands are cleansed because of your faith in Jesus Christ. Now, if you have true faith in Jesus Christ, you will enter life. You will enter heaven. Amen. You can enter heaven because the Lord has cleansed you already. Now, sabi ni David in his Psalm 24, verse 3 and 4, sabi niya, who may ascend in the mountain of God? Who may stand in the holy presence of God? In other words, sino makakapasok sa presensya at kaharian ng Diyos? Ang sagot ni David, sabi niya, those who have clean hands and pure hearts. At dito nga kinuha yung kanta na, give us clean hands, give us pure hearts. So ang makakapasok lang sa kaharian ng Diyos ay yung malinis na ang kamay. And the fact, we Christians, our names are written in the book of life, the book of Lamb, and we have this security through the Holy Spirit, the deposit guaranteeing of our salvation. The fact na tayo makakapasok na sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin ang ating mga kamay ay nilinis na ng Panginoon. Amen. You have clean hands. Unlike yung mga wala pang faith kay Lord. So yung hands natin na malinis ay dapat ipagamit sa prayer. When you lift up your hands, lives are lifted. You bring life to many people kapag ang mga kamay natin ay napapagamit sa panalangin. Si Cornelius in Acts chapter 10, ginagamit niya yung kamay niya sa prayer, sa pagtulong sa mahihirap. And so, God sent His angel para kausapin si Cornelius. Cornelius, God saw what you are doing to the poor and God hears your prayer. And because of that, si Cornelius at buong sambahayan niya through the Apostle Peter naligtas, nabautismohan silang lahat. Naligtas ang kanilang kaluluwa, ang kanilang buhay. Kapag tayo po nagpapagamit kay Lord sa prayer, wala tayong power, but the Lord Jesus who is in us through His Holy Spirit will use our hands. Gagamitin niya ang kamay natin dahil pinapagamit, tinataas natin, Lord, use my hand. I am praying. At yung prayer ng righteous, ang prayer ng clean hands is powerful and effective. In fact, ito ang ating ministry bilang people of God. Sabi ng Panginoong Jesus nung pumasok sa temple area, marami po dong binabastos yung templo, marami dong nagbibenta ng mga kanilang alagang hayop, may money changer doon, may nagbibenta ng kalapati doon. So, tinaboy ito ng Panginoon at ang sabi niya, don't you know that my house shall be called the house of prayer? So, ang bawat Kristiyano yung inaasahan na itaas ang mga kamay
sa panalangin. And it is through faith, believing in God na yung prayer natin didinggin not because of our own righteousness, but because of the works of the Lord through His grace. Ay nilinis niya na tayo. Ginawa niya tayong righteous. Kaya huwag kang matakot. Have confidence to pray, to use your hands to pray. Gagamitin ni Lord yan. Your prayer, brothers and sisters, are powerful and effective. Amen. Last Sunday, June 29, evening, I prayed for a woman, and I praise God, yung iba sa inyo ay na-witness din naman. I prayed for a woman, na sabi niya, una, meron siyang goiter. Okay. And then, yung kidney niya may problema kasi yung ihi niya madumi, bumubula. That was Sunday. And shinare niya yun bago natin siya pinag-pray. So I prayed for her. I lift up my hand. I laid my hand upon her head. Pinag-pray ko po siya. Ang ganyan, believing in God. Ako walang power, but my hand has power because I have clean hands through Jesus Christ. Amen. Amen. So I prayed for her. That was Sunday evening. Last Sunday, June 29. May goiter siya. May problema siya sa kidney. At kailangan niya magpa-check up to know kung yung kanyang mga sakit pa. Nagpa-check up po siya, and today, Wednesday, July 2, nag-message siya sa akin through Facebook Messenger. And let me quote yung message niya. Sabi niya, "Thank you po, Pastor, sa prayer po. Okay na lahat ng resulta ng lab test ko. Amen." Ibig sabihin, pinagaling siya ng Panginoon. Praise the Lord! Praise God! Praise God! Then ito ang bonus. Sabi niya, Sunday po, magbigay ako ng Korean bread sa inyo. Praise the Lord! Hindi ko naman hiningi. But I will receive it with my hands. Kasi binibigay niya. Ang importante, I don't have power. You don't have power. But God wants to use our hands to bring life to many people, to save the lost, to encourage the weak, to pray for the sick, because our God wants to save people. Narito siya, kumikilos siya, makapangyarihan siya. Amen. Amen. So, please use your hands. Your hands, when your hands are lifted up in prayer, it will lift lives of many people. Let us pray. Father God, salamat po.